Magandang araw mga kaalaman na hinog. Sa panahon ngayon, sino ba sa atin ang hindi nakakaranas ng pagod, pananakit ng likod o pamamaga ng katawan na hindi natin alam kung saan ang gagaling? Alam nyo ba na ang ating mga bato o kidney ay isa sa pinakamahirap na organo sa ating katawan? Nagsasala ito ng humigit kumulang 200 quarts ng dugo bawat araw at nag-aalis ng sobrang tubig at dumi mula sa ating bloodstream. Oo mga kaibigan, at sa paglipas ng panahon, ang mga toxin at dumi ay naipon at maaaring makapagpabagal ng function ng ating mga bato na nagre-resulta sa pagkahapo, pananakit ng ulo, water retention at mas malalang problema tulad ng kidney stones. Ang magandang balita, may mga natural na paraan para matulungan ang ating mga bato na mag-detoxify at manatiling malusog. Hindi ito nangangahulugan ng mamahaling supplements o kakaibang diet. Karamihan sa mga ito ay simpleng pagbabago sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 paraan para linisin ang kidney mula sa tamang hydration hanggang sa mga pagkaing dapat kainin at iwasan. Pang-una sa ating listahan, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ang tubig ang pinakamahalaga at pinakapangunahing paraan para linisin ang ating mga bato. Ayon sa mga eksperto, ang dehydration ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kidney damage at kidney stones. Kapag tayo ay dehydrated, bumababa ang blood flow sa ating kidneys at nahihirapan itong mag-filter ng dumi. Ang tamang dami ng tubig ay nagdadala ng toxins palabas ng katawan sa pamamagitan ng ihi at pinipigilan ang pagbuo ng kidney stones. Paano malalaman kung sapat ang iyong tubig? Tignan ang kulay ng inyong ihi. Kung ito ay dark yellow, kailangan ninyong uminom pa. Ang ideal ay light yellow o malinaw na ihi. Ang payo ko, ugaliing uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw o humigit kumulang 2 hanggang 2.5 liters. Kung kayo ay nag-eehersisyo o mainit ang panahon, dagdagan pa ito. Tandaan na ang kape at soft drinks ay hindi kapalit ng tubig. Mas mainam na tubig pa rin ang pangunahing inumin. Pangalawa sa ating listahan, bawasan ang salt o asin. Ang sobrang asin ay isa sa pinakamalaking kaaway ng ating mga bato. Ayon sa UNC Health, ang sodium ay isa sa electrolytes na binabalanse ng ating kidneys at kapag sobra ito, lahat ng sistema ay naghihirap. Lumiliit ang blood vessels, bumibilis ang pintig ng puso at nahihirapan ang kidneys na i-filter ang dugo na nagre-resulta sa fluid buildup. Ang recommended na sodium intake ay mas mababa sa 2,300 mg kada araw. Katumbas ito ng mga 1 kutsaritang asin. Pero alam nyo bang ang average na intake ng marami sa atin ay umaabot ng 3,400 mg? Ang kalaban natin ay hindi ang asin mula sa alat ng asinan, kundi ang processed foods, fast food at mga dilata na puno ng hidden salt. Ang payo ko, iwasan ng fast food hanggat maaari at sa bahay, gumamit ng spices tulad ng bawang, sibuyas, luya at herbs bilang pamalit sa asin. Magluto sa bahay para kontrolado ninyo ang dami ng asin sa inyong pagkain. Pangatlo sa ating listahan, kumain ng mga pagkaing mayaman sa antioxidants. Ang antioxidants ay tumutulong labanan ang oxidative stress na sumisira sa kidney tissues. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga pagkaing mayaman sa antioxidants ay nakakatulong protektahan ang kidneys mula sa damage. Kabilang sa mga dapat kainin ang berries, blueberries, strawberries, cranberries, apples, grapes at pomegranate. Ang cranberries ay may espesyal na benepisyo. Tumutulong ito labanan ang urinary tract infection o UTI na maaaring umabot sa kidneys kung hindi magamot. Ang pomegranate naman ay mayaman sa vitamins K, E, B6 at antioxidants na nagpapababa ng inflammation. Ang payo ko, gawing bahagi ng inyong daily diet ang mga prutas na ito. Pwedeng gawing smoothie, snack o dessert. Kahit 1 serving sa isang araw ay malaking tulong na. Pang-apat sa ating listahan, subukan ang apple cider vinegar. Ang apple cider vinegar ay isa sa mga sikat na natural na remedyo para sa kidney health. Ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong ito na i-flush out ang uric acid at pigilan ang pagbuo ng kidney stones. May research din na nagpapakita ang apple cider vinegar ay nakakabuti sa blood sugar levels at insulin sensitivity sa mga diabetic, na isa sa mga pangunahing sanhi ng kidney disease.
Bukod pa rito, nakakatulong ito magpababa ng kolesterol at blood pressure. Ang payo ko, kung gusto ninyong subukan, maghalo ng 1 hanggang 2 kutsarang apple cider vinegar sa isang basong tubig at inumin 1 beses araw-araw. Huwag itong inumin ng direkta dahil maaaring makasama ito sa enamel ng ngipin at sa lalamunan. Kung mayroon kayong existing kidney disease, kumonsulta muna sa doktor bago ito subukan dahil maaaring hindi kayang i-process ng inyong kidneys ang acid nito. Pang-5 sa ating listahan, mag-exercise regularly. Ang regular na ehersisyo ay hindi lang para sa puso at baga, para rin ito sa kidneys. Ayon kay Dr. Emily Chang, nephrologist mula sa UNC Health, ang exercise ay nagpapabuti ng blood flow sa buong katawan, kasama na ang kidneys. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas nagiging epektibo ang kidneys sa pagsasala ng dumi. Hindi naman kailangan ng matinding ehersisyo. Ang 30-minutong walking o light exercise kada araw ay sapat na para sa karamihan. Ang payo ko, magsimula ng dahan-dahan. Kung hindi kayo sanay mag-ehersisyo, maglakad-lakad sa inyong lugar ng 10-15 minutes araw-araw at dahan-dahang dagdagan ng oras. Ang mahalaga ay maging consistent. Para sa mga may existing kidney condition, kumonsulta muna sa doktor bago magsimula ng exercise program. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-6 sa ating listahan, iwasan ang sobrang pag-inom ng alkohol at sigarilyo. Ang sigarilyo at sobrang alak ay direktang sumisira sa kidneys. Ang paninigarilyo ay nagpapaliit ng blood vessel sa kidneys na nangangahulugan ng mas kaunting dugo at oxygen ang dumarating para mag-filter ng dumi. Pinapataas din ito ang risk ng kidney cancer. Ang alcohol naman, kapag sobra, ay nagdudulot ng dehydration at nagpapataas ng blood pressure, parehong masama sa kidneys. Ayon sa NIDDK at NHS, ang recommended na alcohol intake ay hindi hihigit sa 14 na units sa isang linggo o 1 baso kada araw para sa babae at 2 para sa lalaki. Ang payo ko, kung kayo ay naninigarilyo, humingi ng tulong para tumingil. Maraming programa ang gobyerno at pribadong sektor para dito. Sa alcohol naman, matutong mag-moderate. Ang kidneys at ang buong katawan ay magpapasalamat sa inyo. Pang-7 sa ating listahan, kontrolin ang blood pressure at blood sugar. Ito marahil ang pinakamahalagang medikal na aspeto ng kidney health. Ang diabetes ang number 1 cause ng kidney disease at ang high blood pressure naman ang number 2. Kapag hindi kontrolado ang blood sugar, nasisira ang maliliit na blood vessels sa kidneys. Kapag mataas ang blood pressure, napipilitan ang kidneys na magtrabaho ng sobra at humihina ang mga ito sa paglipas ng panahon. Ang unbearable blood pressure ay below 120/80. Ang payo ko, kung kayo ay may diabetes o hypertension, siguraduhing regular kayong nagpapatingin sa doktor at umiinom ng inyong gamot ayon sa reseta. Huwag magpapahinto kahit bumuti ang pakiramdam. Kadalasan, asymptomatic ang sakit sa bato hanggang sa huling yugto na. Magpa-check ng kidney function, eGFR at urine protein test kahit 1 beses sa 1 taon. Ang 8 sa ating listahan, kumain ng mga pagkaing mayaman sa omega-3. Ang omega-3 fatty acids ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong protektahan ang kidneys. Ayon sa isang artikulo mula sa Apollo Dialysis, ang omega-3 ay nagbibigay ng energy sa puso, muscles at iba pang organs at nakakatulong labanan ang inflammation na sumisira sa kidneys. Kabilang sa mga pagkaing mayaman sa omega-3 ang walnuts, flaxseed oil, salmon, tuna, shrimp at catfish. Ang payo ko, isama ang isda sa inyong pagkain kahit 2 beses sa 1 linggo. Kung vegetarian kayo, ang walnuts at flax ay mainam na source. Tandaan lamang na iwasan ang sobrang fried fish. Mas mainam ang baked, broiled o steamed para hindi madagdagan ng unhealthy fats. Pang-9 sa ating listahan, mag-ingat sa pag-inom ng pain relievers. Ito ay madalas na hindi napapansin pero napakahalaga. Ang regular na pag-inom ng non-steroidal anti-inflammatory drugs na NSAIDs tulad ng ibuprofen, Advil, Motrin at naproxen na Aleve ay maaring makasira ng kidneys lalo na kung matagal na ginagamit. Ang mga gamot na ito ay nagpapaliit ng blood flow sa kidneys na nagre-resulta sa damage sa paglipas ng panahon.
Ayon sa National Kidney Foundation, ang prolonged use ng painkillers ay isa sa mga risk factors ng chronic kidney disease. Ang payo ko, gamitin lamang ang mga gamot na ito kung talagang kailangan at sa pinakamaiksing panahon na posible. Kung kayo ay may chronic pain, kumonsulta sa doktor para sa mas safe na alternatibo. At tandaan, ang over-the-counter ay hindi nangangahulugang walang side effects. At ang pang-10 sa ating listahan, magpatulong sa dietitian kung may kidney condition na. Para sa mga may existing kidney disease, ang simpleng healthy diet ay maaring hindi sapat. Kailangan ng specific na dietary restrictions depende sa stage ng inyong kondisyon. Kung ang inyong blood tests ay nagpapakita ng mataas na potassium o phosphate levels, ito ay sinyales na hindi na kayang i-filter ng inyong kidneys ang mga mineral na ito. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ninyong iwasan ang mga pagkaing mataas sa potassium tulad ng saging, kamatis, patatas at oranges, at phosphate tulad ng gatas, beans at nuts. Ang payo ko, kung kayo ay diagnosed na may CKD, humingi ng referral sa isang registered dietitian na specialized sa kidney disease. Sila ang magbibigay sa inyo ng personalized na meal plan na tutugon sa inyong pangangailangan habang pinoprotektahan ang inyong kidneys. Mga kaalaman na hinog, mahalagang tandaan na ang ating mga bato ay may kakayahan na linisin ang kanilang sarili. Hindi nila kailangan ng mahiwagang detox products o mahigpit na juice cleanses. Ang kailangan nila ay ang tamang suporta mula sa atin. Sapat na tubig, masustansyang pagkain, regular na ehersisyo, at pag-iwas sa mga bagay na sumisira sa kanila. Ibahagi natin ang video na ito sa ating mga magulang, lolo at lola at sa lahat ng may diabetes o hypertension. Sila ang may pinakamataas na risk para sa kidney disease at ang kaalamang ito ay maaaring maging susi para sa maagang pag-iwas at proteksyon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayo palagi at alagaan natin ang ating mga bato. Sila ang tahimik nating katuwang sa pagpapanatili ng ating kalusugan. God bless po sa ating lahat.